30 lang ang sumipot sa libreng pabakuna kontra flu o trangkaso sa Gagalangin, Tondo, Maynila kahapon, kahit pinaliwanagan na. Wala namang masama. Protection po ninyo ito para sa trangkaso. Medyo nagkaroon kami ng phobia sa nangyari sa mga bata sa Dengvaxia. Ayoko lang po dumating sa punto na may pagsisisiya yung pamilya ko, 3 po anak ko. Dahil din sa kontrobersiya sa Dengvaxia, may mga takot na raw na lumahok sa ibang programa ng DOH gaya ng deworming. Kagaya sa Region 9 kung saan 60% ng mga magulang ang tumangging ipapurga ang anak nila. This has been proven to be effective and safe. We will continue to provide the services to the schools and even to the children, senior citizens. Yung mga bata, yung kanilang nutrisyon ay naapektuhan kung sila ay merong mga parasites, may mga worms na itinatago sa katawan. Marami sa kanila nagkaka-anemia dahil merong mga bulate na sinisip-sip yung dugo ng mga bata. Kabilang ngayon si dating Health Secretary Esperanza Cabral sa grupo ng 50 doktor at scientist na nababahala sa kaguluhang idinulutan nila ng kontrobersiya sa Dengvaxia. Nagdulot na raw ito ng takot, panik at pagkawala ng tiwala ng publiko sa mga vaccination program at iba pang health program ng gobyerno. Posible raw itong magdulot ng pagkalat ng mga nakamamatay na sakit. Ayon kay Cabral, ang bakuna ay parang gamot. May side effects. Pero mas maganda pa rin daw magpabakuna kesa hindi. In general, sasabihin natin na talagang mas marami tayong benepisyo na nakukuha sa pagpapabakuna kesa sa hindi. Itiniin nga ni Health Secretary Francisco Duque III ang dami ng sakit na nilalabanan ng mga bakuna. Katulad ng diphtheria, tetanus, polio, rabies, measles, ang hepatitis B and C. Huwag po natin hayaan na mawala ang inyong tiwala. Bago pa man ang dengue vaccine scare, problema na ng mga opisyal ng DOH ang mababang bilang ng mga batang nababakunahan. Ayon sa pinakahuling datos na nakuha ng GMA News Research, wala pang 70% ang mga fully immunized na bata noong 2015. Halos 2 million o 70% lang ng mga bata ang nabakunahan laban sa tuberculosis, diphtheria, tetanus, pertussis, hepatitis, polio at measles bago sila mag-1 taong gulang. Noong 2015, hindi pa nga umaabot sa kalahati ng target na bilang ang nabigyan ng mga bakunang nakapaloob sa immunization program ng gobyerno. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras.